kay Madam, kay Mayora, of course, kay Dr. Sam, may Kuya, and some, yung iba kakilala ko na. Actually, I found a new family. Kaya ako masaya. Since the day ay nakilala ko si Sir Sam, and much more on January 11, kung saan nagkaroon tayo ng leadership training sa Lubao, Pampanga. Ang sabi ko noon, I was staying there at that area for 1 hour. Pero bakit ako ng 13 hours? Naging masaya po ako. Mas more tonight na ako ay pinagbigyan nyo na magsama-sama tayo this moment na magkasama and give it a chance to deliver something inside para sa bawang isa sa inyo. Pero bago yan, magpapakilala po ako. Okay. Ito ay si Retired Colonel Jesus Escobar, isa pa akong retiradong pulis. Pero bago ako naging pulis, isa pa akong security guard. Nung guardia po ako po ay high school gabi. Sabihin po, nagtatrabaho ako sa gabi at estudyante ako sa umaga. Dahil po sa kahirapan ng buhay, nangarap po siya ako na makalpas sa hirap. Dahil po sobrang, as in wala po I'm nothing. Wala pa akong in-support ng yung family ko po ay isang magsasaka ng aking magulang, pero ang katotohanan, wala man silang sinasaka. Hindi ko ba? Marami po yung workers lang sila kasi yung nagtatanim, pag nagtanim, bayaran ng konti, pamilya ng bigas. So that experience po sa akin, yun po ang nag-motivate for me na magsikap sa buhay. Kaya po, nung ako ay naging guard, sabi ko, sana po Lord, masubukan pumasok sa college. At binigyan ko ng pagkakataon na pumasok. Nung moment ko na pumasok ko sa college, nakahawak pa ako ng libro na malaki. Yung po sa College of Criminology kasi meron pong law subjects doon. Lalo po yung criminal law. Kung saan makapal po yung libro. Dahil hawakan ko na yung libro, sabi ko, ayaw ko nang bitawan ito. Kahit anong mangyari, mag-aaral ako for my family. Luckily po, nakatapos ko ako ng Bachelor of Science in Criminology. After that po, pumasok po akong police. Dumaan po ako sa rank ng PO1, yung po initial rank. Dahil may pangarap pa rin ako po ay pumasok sa College of Law. Ibig sabihin ng time, maybe some of you might be repeating na ito. Sa umaga, pulis po ako. Sa gabi, estudyante naman ako. Kaya po ako ay naging opisyal ng PNP at ngayon naman ay retirado na. But prior to my retirement, ako po ay na-assign sa security o sa SOSYA ng PNP. Kung saan po ako ay humawak ng position ng Chief ng Investigation, sa training, and sa licensing. Ibig sabihin, if you talk about security matters, ito paano meron akong konting kaalaman. So nakita ko yung problema, at nakita ko yung problema. For your information po, today, I think around 800 to 900,000 ako ang security guards sa whole Pilipinas. Dahil po saan, napag-isip kong itinayo si Apositio. Dahil kailangan ng somebody to stand before them para tugunan ang mga problema ko. At dahil po dyan, wala namang tutulong sa kanila. Kundi kaya ako nagsikat na magtayo ng sarili ko. Wala pong maniniwala sa akin. Ito po ba? Sino ba naman ako para paniwalaan? Usually, Filipino culture, kapag wala ka pa, pero ginagawin ko po ng mag-isa to with my family and my wife here also. Wala pa miss ko po si Jaime. She's working in Congress Council. And because of that po, tinuloy ko po yung porsige yung Apositio. And lately, marami na pong lumalapit, nagpapakilala about the industry. Kung saan po kasi, ako po dati yung nag-release ng mga license. Ako po yung signatory ng licenses.
I think around 500 to 700 licenses ang napirman ko. Tapos ako rin po yung nag-lectures about those mga owners of the security agency all the time. So nakita ko yung problem. Dahil marami pong gwardiya araw-araw na pupunta, I think 700 to 800 a day yung guards. And ang problema po kasi, kung titignan yung guards, magkano po siya ng guard? Kunti lang po. Maliban doon, hindi pa binibigay yung mga benepisyo. At marami ang under minimum wage. Kaya tinuloy-tuloy ko po yung laban nito. Unfortunately, I filed our petition to legislation before the government for a CEOs. But for some reasons, hindi po siya natin napayagan. However, nung nagsara po yung pintuan ng CEOs, nagbukas po ang pintuan na mas malaki for Pinoy workers. Dahil po ang advocacy ni Pinoy workers ay para rin sa security guard, kaya po tinanggap. Ano po ba yung advocacy natin? Simple lang po. We have a core for advocacy. Una, ang gusto po talaga natin ay mabigyan ng somehow motivation sa ating mga magagawa lalo sa security. Una po, pag nagkakaso ang tao, ang simple mamayan o trabahador, pagkaso, lampot, tulong. Wala pong legal assistance for the security. Kaya kung gusto namin magkaroon ng legal assistance, ano kung nagka-problema? Sandali muna, meron tayong legal procedure o processes bago mo itulong yan. Di po ba? Pero kung wala, kung mahirap ka, magpatagal, diretso ka. Pangalawa po, gusto rin namin na sila rin ay in case na magkaroon ng problema, sakit. Sino tutulong? Alam mo, nagkasakit pa. Subukan niyo kung ano, di ba? Dahil mahirap lang ang buhay, wala namang minimum wage tayo. Kung nagkasakit ka, nakawawa. So, kailangan pa rin po tutulungan magkaroon ka naman ng medical assistance. Yan po yung mga, yung mga gusto namin na mangyari. Kasi yun po importante. At pagkutlo po, sana gusto rin natin na, siyempre, yung mga tao, mga may determinasyon o kaya mga katulad ko na nagsikap, bigyan din ng pagkakataon na sila rin ay ma-develop at mapagpapos sa mga. Nagagawa ko sa namin na knowledge is a power. Kung ibigay natin ang kaalaman, at marami sa akin ang uhaw sa kaalaman. Kaya kailangan po natin silang tulungan. Napakaganda po naman. Kasi po ako, I for one, I experienced na po ayan, wala naman ako walang kwentang tao. Kung wala akong aral. Mabuti po ng pag-aaral ako. Kaya ang gusto ko rin, dahil ako po ay isa rin recipient ng tulong ng Sambali. Meron pong tumulong sa akin nung ako'y nag-aaral kasi na sinuportahan ako, naniniwala sa akin na parang tinuloy ako ng pamilya. Kaya po yun po ang isa namin gusto gawin ay para bigyan din ng scholarship grants ang mga pamilya natin. Ang edukasyon ang magbubukas ng kaalaman at alam kung anong tama at mali. Kaya po yun po mga bagay na ito po ang gusto namin i-push. And of course, I want to thank yung isang billionaire dito na unang presidente ng counterintelligence na sinabi niya yung katotohanan. Joke lang. And to all the presidents and members ng MMTF, my new family, magandang gabi po sa inyo lahat. Whatever, kung meron po yung concerns, nasa tingin nyo po ay kami ay makakatulong, lumapit po kayo sa amin. Hindi po ako, for your information po, ito po yung first time ko mag-speech ng ganito. Pangalawa, hindi po ako politiko talaga. So, kaya po kung may maratay pa na hindi maganda sa inyong pandinig, ay ako po yung humingi ng responsa. But in my, of course, you, sir, kuya, good evening. Yeah. Dahil na lang po nagkakain. Okay. And yan po yung mga advocacy namin na gustong gawin. And we are doing it. Hindi pa na lang ang ginagawa itong sinasabi ko because I have my own school din na for security.
And I have also the agency for security na yung mga wala pong trabaho, pinukuha namin, yung magandang trabaho.